yan. Okay. Share naman tayo guys. Mga kaptil, share natin ang Mateo 16:26. Mateo 16:26, sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng isang tao na katumbas ng kanyang buhay? Okay. Sapagkat ano ang mapapakinabang ng tao kung makamtan niya ang buong sanlibutan, ngunit mawawala naman ang kanyang buhay o eternal life. Okay, ito. Kasi share ko lang ng isa. Ito ang pangalawang video related doon sa kanina. So, halimbawa, sa isang trabaho, ang laki-laki lang sweldo mo. Grabe, laki talaga. Ngunit, ang inuutos sa iyo ay hindi naman maganda. Ang laki ng sweldo mo, ngunit, ginamit ka naman ng amo mo upang gumawa ng hindi mabuti. Halimbawa, sa mga kalimitan sa gobyerno ito nangyayari. Halimbawa, sa isang meeting, ang meeting nagpakain, may merienda, ang nagasto ay pagpalagay natin sa lahat 1.5. Okay, 1.5. So, ginawa ng paraan, ginawang 6,000. Naghanap ng resibo. Bakit nawala? Nawala ay sana hindi ko ito pinakailaman. Okay, wala mo na. Bakit biglang nawala? Okay. Dito, salamat at bumalik. Okay. So, kalimitan sa gobyerno ito nangyari. Bumasto ng ganyan at naghanap ng paraan upang magiging 7,000 o 5,000 yung naghanap ng mga resibo upang mapakita na yun ang nagasto. Kawawa ang gobyerno. So, kahit gaano pa kalaki ang ating income, kahit ano pa kataas ang ating posisyon, pero ginagamit naman sa hindi mabuti, hindi pa rin maganda. Andito nakalagay, eternal life. Ang isang kunting kasalanan, walang maliit na kasalanan, walang malaking kasalanan para kay Lord. Ang makapasok sa kaharian ng Panginoon, yung wala lang kasalanan. So, my dear brothers and sisters, kahit gaano pa kalaki ang ating income, kahit gaano pa kataas ating posisyon, kahit lahat ng ating mga dreams ay abot kaya o ini-enjoy na natin ngayon, ngunit kung wala dyan ang buhay patungo sa kaharian ng Diyos, hindi natin isinis sa buhay, wala pa rin. So, tingnan natin sa gobyerno natin ngayon. Grabe ang mga pangyayari. About sa mga Duterte. Left and right, Sara at saka si PRRD. Tinitira. Grabing tira sa mga Duterte. Pero tingnan natin yung mga yung ibang mga project dyan sa gobyerno. Halimbawa, yung mga karsada dyan na katatapos pa lang ay may mga diferensya na, may mga nag-leak na or nagka-crack na. Ilang araw pa lang yung iba hindi pa umabot na isang buwan, mayroon ng maraming crack.
Pagkatapos yung iba dyan, ilang buwan pa lang, wala na, kita na yung mga bato-bato. Parang walang ginagawa yung gobyerno ata. Walang ginagawa. Halimbawa, sa mga yung mga nasa gobyerno natin, may ginagawa ba sila? Dahil ang gusto ni VP Sara ay na maimbestigahan at makontrol yung mga yung sa mga universities nga, yung nire-recruit yung mga estudyante upang pumasok sa mga rebuilding grupo. May ginagawa ba yung mga umaatake kay umatake sa mga Duterte? May ginagawa ba silang action na na ipagpatuloy yung sinimula ni VP Sara doon sa DepEd? Ginampanan ba nila yung iniwan niyang yung sanang gusto niya mangyari na makontrol yung pagre-recruit dyan sa mga universities? Mayroon bang record ang ang human rights sa mga nanay, tatay, mga kapatid na na-stress dahil yung kanilang anak, yung kapatid nila, yung kanilang mga kadugo ay na-recruit, biglang nawala, wala na silang contact, at yung iba nalaman na lang nila patay na sa enkwentro. May record ba ang nito, ang human rights, kung ilang tao yung nabiktima ng pangre-recruit na yan, ilang tao ang na-stress, ilang tao ang ilang tao ang nawalan ng ang tawag nito, nawalan ng yung kanilang kinabukasan, na sana kung nag-aral sila, may kinabukasan sila, may pamilya sana silang madatnan, at may nagawa ba ang ang SETSAR sa bagay na to? Yung mga umaatake sa Duterte, may ginagawa ba sila? Yung umatake sa mga yung umatake sa mga Duterte, tanong ko lang sa inyo. So, yun, palagi yung tinitira ang mga question na same lang. Ang question ko lang sa inyo ay ganito: yung mga biktima ng mga drugs, ilan? Meron ka ba yung record? Yung biktima ng mga drug-related na mga pangyayari, meron ba kayong record? Yung mga nanay, tatay na dahil yung mga anak nila ay yung mga pamilya na nasira dahil yung kanilang yung kanilang asawa, yung kanilang husband ay nag-drugs. Pag-uwi nila, wala na yung rep. Pag-uwi ng asawa, wala na yung mga wala na yung mga rep, wala na yung mga plansa, wala na yung bisikleta, wala na yung mga mamahaling mga pantalon, ibininta na dahil binili ng drugs. Naghiwalay. Meron ba record ang SETSAR nito? So, atake sila ng atake, ngunit anong mapapala nyo? Anong mapapala nyo niyan? Negatibo ang inyong negatibo ang dating nyo para sa mga Duterte. Pero tingnan nyo, leading to eternal life ba ang inyong ginagawang yan? Leading to eternal life ba yan? Inatake nyo si President Duterte at si Sara? Wala na ba kayong awa sa puso nyo? Dalawang tao ang kinokontra nyo, samantala ang buhay ng mga maraming tao ngayon hindi nyo iniintindi. Grabe na ang drugs.
Yung mga drug related na mga pangyayari, tingnan nyo. Grabe ang pangyayari ngayon. Kahit ano pa kalaki ang sweldo nyo, kahit ano to, enjoy na kayo sa posisyon nyo ngayon, ngunit kung ang buhay nyo ay walang Kristo, kawawa pa rin kayo. Paano ba malaman na maging Kristo? Paano ba malaman na mayroong Kristo ang puso natin? Ang una-unang senyales ay may karakter tayo, may Christ-like karakter tayo. Yung sabi sa 2 Peter chapter 1, nadagdagan natin ng virtues yung ating faith. Dagdagan natin ng mabubuting asal yung ating faith. So tingnan natin. Ang sabi doon sa 2 Peter chapter 1 na dagdagan ang ating faith ng character building o faith supplements, at ang wala nito ay bulag. Ang hindi gumagawa nito ay bulag. So anong bulag? Hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya ang walang pagbabago sa mga ugali ay mahirap maligtas. Kahit ordinaryong tao o anuman ang posisyon natin sa buhay, mayaman o anuman, importante na dagdagan natin ng virtues yung ating faith. Kulang yung faith natin pag wala yung virtues, pag wala yung character building. Para sa mga mga sumusuporta sa mga ginagawa laban sa mga Duterte. Ano yung sabi ni VP Sara? Di ba sabi niya, dalawa lang ang nagmamay-ari ng nagko-control sa pera? Walang action. Yung walang action na ginawa dito yung mga nasa taas. At ang dami pa namang sumuporta sa kanila. So meaning pala, gustong-gusto nyo na i-control ng dalawang tao yung pera ng bayan. Gusto nyo pala. Gustong-gusto nyo na i-control lang pala. O meron dyan, isa na acquitted na. Andyan pa rin sa posisyon. Wow, enjoy pa rin kayong sinuportahan ng gobyerno. Enjoy kayo sa mga maling ginagawa ng gobyerno ngayon. Ito ba'y tama? Tama ba yung ginagawa nyo? By supporting ang mga gumagawa ng hakbang upang makasuha ng mga Duterte, sinusuportahan niya. Habang sinusuportahan niya sila, sinusuportahan niya naman ang graft and corruption na ginagawa nila. Sinusuportahan nyo. Whether you like it or not, sumusuporta kayo sa kanilang ginagawa. Sumusuporta kayo. Tingnan yung mga kalabis-labis na mga na mga karangyaan na makikita sa mga nasa posisyon ngayon. Sinusuportahan nyo ang kanilang mga maling gawa. Gusto nyo ba na ang mga patuloy na i-recruit ng mga i-recruit yung mga estudyante para pumasok sa pagre-rebelde? Yun at pala ang gusto nyo. Kaya ang daming sumusuporta sa ang daming uma-against sa mga Duterte dahil gusto nyo palang suportahan yung gobyerno at mismo ang gobyerno siyang sumuporta na sumuporta na walang action, na walang nag-imbestiga, na meron pa kung patuloy pa ba ang
rekrutan ngayon diyan, o walang record, walang makita action. Meron bang isang isang mambabatas na may record about sa ngayon, about sa mga pangre-recruit? At pagkatapos, support pa kayo ng support sa gobyerno. So, ang saya nyo palang sumusuporta sa mga maling gawa ng gobyerno. So, tingnan nyo, my dear brother and sisters, habang sumusuporta kayo sa isang tao, sinusuportahan nyo ang bawat gawa nila. Kung ang gawa nila is not leading sa eternal life, then lahat kayo ay pupunta sa hindi tamang daan. Gusto nyong pumunta sa kadagat-dagatang apoy? Dahil sinusuportahan nyo yung maling gawa ng gobyerno eh. Hindi ba kayo nasiyahan na nagiging na sa pamamaraan ng mga Duterte ay nagiging matiwasay? Hindi na tayo tatakot kung lumabas kahit 10 oras ng gabi. Yung drug-related mga incident, wala talaga. Ang laking nabawas. Hindi ba kayo nasiyahan dyan? Kung hindi kayo nasiyahan, so gusto nyo pala gusto nyo pala na matakot tayong lumabas. Gusto nyo pala na na hindi safe tayong lumabas. Gusto nyo pala na yung pera ng bayan natin ay kamkamin. Wala kayo eh. Sana hindi kayo sumuporta. I-balance nyo naman. So, nasa middle kayo. Kung anong ginagawa ng amo nyo, ng sinusuportahan nyo na mali, siyempre, kung nasa gitna tayo, wala tayong amo, wala tayong sinusuportahan. Lahat ng babata, ilan na ba ang mga, hindi ko alam, o hindi ko palaging nanonood sa mga sa mga news. Pero ilan bang mambabatas ang nasa panig ng mga Duterte ngayon? Ilan ba ang mambabatas na nasa panig sa mga kumukontra sa mga Duterte? My dear brothers and sisters, mga Catholics, dahil halos Katoliko ang mga nasa Pilipinas, my dear brothers and sisters na mga Catholic, I remind you all sa ating promise sa Panginoon about sa ating act of contrition. Nag-promise tayo sa Panginoon sa act of contrition not to sin again at iwasan ang mga occasion of sins. I remind you all, lahat ng mga Katoliko, I remind you all yung promise natin sa Panginoon na hindi na magkasala muli at iwasan yung mga occasion of sin. Sana magiging totoo na tayo ngayon. Halimbawa, kayo, kung may isang tao o anak nyo nag-promise na ganito, tapos hindi yan tinupad, anong masasabi nyo sa kanya? Kung may tauhan kayo dyan, tapos hindi tinutupad ang inyong gusto, anong masasabi nyo sa kanila? Ganyan din ang mangyayari sa atin kapag hindi natin tinupad yung ating promise na sa act of contrition. Nag-promise tayo na not to sin again at iwasan ang mga occasions of sin. Ano yung
promise natin sa Panginoon doon? Hindi seryoso? Hindi pa serious yung promise natin sa Panginoon? O baka nakalimutan nyo na meron kayong promise noon? Kung nakalimutan nyo, i-remind ko kayo ngayon, kayo ngayon na meron kayong promise noon, maliit pa kayo, at meron kayong promise yearly na i-hate natin ang sin, i-hate si Satan at ang sin. Na-promise tayo not to sin again at iwasan ang lahat ng okasyon ng pagkakasala. So kung hindi nyo yan gagawin, welcome to the lake of fire. Welcome na welcome kayo. My dear brothers and sisters, sana nasa totoo kayo. First time ko pala tong mag-video ng ganito. So sana, my dear brothers and sisters, Katoliko ko man o hindi, lahat tayo ay nag-promise not to sin again. Huwag nating baliwalain ito. Dapat magiging seryoso na tayong lahat. Dapat magiging seryoso na tayong lahat. Para sa mga sumusuporta sa mga hakbang against Duterte, nire-remind ko kayo, sa bawat suporta nyo, sinusuportahan nyo rin yung pagkakasala nila na ginagawa. Sinusuportahan nyo. So kung sila ay nangangurakot, so kayo rin ay nagkasala sa Panginoon. At yung promise nyo na not to sin again ay hindi seryoso. Okay lang ba na pagdating ng linggo, nanghingi kayo ng sorry pagkatapos na communion, pagkatapos gawa ulit ng mali? Okay lang ba yan? Paano yung promise not to sin again? Okay lang yan, my dear brothers and sisters, not to sin again, basta hindi natin sinadyang gawin ang kasalanan. Huwag nating sadyain, huwag nating iplano ang gawin, huwag nating planuhin gawin ang kasalanan. Okay lang yan sa Panginoon. Pero kung nakaplano na, iba na yan. My dear brothers and sisters, sana magkaisa na tayo. Magkaisa na tayo, my dear brothers and sisters. Ang ganda ng plano ni Bibi Sara. Ang ganda ng plano niya upang ma-stop, dahil alam niya ang heart ng mga nanay na nawala ng mga anak, nawala ng kinabukasan ng mga anak. Alam niya ang damdamin ng isang ina, dahil doon sa lugar namin sa Cotabato, may isang teacher ang binaril. May isang teacher ang binaril, at noong inilibing ang teacher na to, pumunta si BP Sara doon.
naawa siya sa teacher. Pinuntahan niya yung lugar namin doon sa Cotabato dahil alam niya kung ano ang damdamin ng isang ina. Bata pa yung nabaril eh. May damdamin siya sa isang tunay na teacher. May damdamin siya sa isang tunay na ina. So, my dear brothers and sisters, ang ganda ng plano ni BP Sara. Pagkatapos kayo ngayon, kinukontra nyo siya, ayaw nyo palang ipagpatuloy yung kanyang plano na i-control yung pangre-recruit. Gusto nyo palang dadami ang mga mabibiktima ng pangre-recruit na yan. Mag-isip-isip tayo mga kapatid. Mag-isip-isip tayo. Pag-isipan nating mabuti ang mga pangyayari ngayon. Andyan ba si Kristo sa ating pagsuporta sa mga kumukontra sa mga Duterte? Kasama ba natin si Kristo sa puso nyo? Kasama nyo ba si Kristo Jesus sa pagsuporta sa mga ginagawa ng mga tao against Duterte? Andyan ba si Kristo sa puso nyo? Tanong ko sa inyo ngayon, andyan ba si Kristo Jesus sa inyong pagsuporta sa kanila? Para sa mga binabayaran o tumatanggap ng pera, para sa mga pera upang kontrahin ang mga Duterte, gagawa ng content para lamang magkapera, ngunit against naman sa will ng Panginoon. Kahit makamtan mo ang buong gusto mo, kahit mapapasayo ang lahat ng gusto mo sa buong araw o sa buong taon, ngunit kung hindi man ito leading sa pagpasok sa kaharian ng Diyos, useless pa rin yan. Useless pa rin. So my dear brothers and sisters, tingnan nyo, sana nagiging patas yung mga kumukontra sa Duterte. Ang dami nilang record, may pinatay, may ganito, may ganon, ngunit ang biktima ng mga drugs, yung mga drug related incident, meron ba sila nito? Meron ba sila? Kung wala sila niyan, so meaning niyan, one-sided sila. At pagkatapos susuportahan nyo ang mga one-sided rin kayo. One-sided rin kayo. Kung may mga mali man nagawa ang mga Duterte,
Dahil hindi man tayo perfect, katulad nyo, hindi tayo perfect. So pagbabayaran nila yan sa Panginoon. Kung hindi nila mababayaran dito sa lupa, sa kabilang buhay, pagbabayaran nila yan kung meron man talaga silang nagawa. Ngunit harap-harapan, mga my dear brothers and sisters, harap-harapan, kitang-kita nyo ang ginagawa ng mga tao ngayon against na gumagawa ng hakbang against sa Duterte. Kitang-kita nyo yung kanilang buhay, kitang-kita nyo ang kanilang mga ginagawa. Kaya kung patuloy kayong magsusuporta sa kanila, then kawawa kayo, eternal life wala kayo. Kaya my dear brothers and sisters, kung nai-enjoy nyo ngayon ang ginagawa nyong pagsuporta sa mga kumukontra sa mga Duterte, na-enjoy nyo ngayon, okay, nakapasarap ng buhay, ganyan nga, masarap ang buhay. Ngunit tingnan nyo in advance yung future nyo, dahil nag-promise tayo not to sin again. At pagkatapos pagpunta sa langit, nag-promise babasahan tayo ng hatol. Oy, nag-promise ka not to sin again, ilang ulit mo itong na-violate. Dear brothers and sisters, meron tayong ayon sa 2 Peter chapter 1, meron tayong banal na kapangyarihan upang labanan ang sin. Huwag nating sabing tao lang tayo. Anak tayo ng Diyos at may kapasidad tayong labanan ng sin. May kapasidad tayo upang itakwil si Satanas. Dahil andito sa puso natin si Kristo Jesus, therefore meron tayong pakikiisa sa Kanya, kaya meron tayong kakayahan, meron tayong pakikiisa sa kakayahan ng Panginoon. So meron tayong kakayahan, meron tayong banal na kapangyarihan na nakuha natin mula kay Kristo Jesus upang labanan ang sin, upang maiwasan natin ang mga occasions of sin. Kaya my dear brothers and sisters, mag-isip-isip na kayo. Sa darating na eleksyon, mag-isip-isip kayo. Baka madala na naman kayo sa pera. Mag-isip-isip kayo. Baka madala kayo sa pera. Pera lang yan. Pero ano nakalagay sa verse 26? Okay. O kung verse 26, ano ang pakinabang ng kwan? Ano ang pakinabang ng tao? Kung makantam niya ang buong sanlibutan, anong buong sanlibutan? O makamta niya yung makamit na yung 500, o makamit niya yung 500, o makukuha niya yung 500, o mapapasa kanya yung 500, ngunit mawawala naman ang kaniyang eternal life. Nag-promise not to sin again, and then keep violating ang promise na meron namang banal na kapangyarihan na iwasan ang pagkakasala. Mag-isip-isip tayo, mga kapatid. Mag-isip-isip tayo. Kasama ba natin ang Panginoon sa ating mga hakbang? Kung kasama ba natin ang Panginoon sa ating pagsuporta sa mga tiwaling opisyal ngayon?
enjoy na ba kayo ngayon na walang kumokontrol sa sa pangre-recruit sa mga estudyante o pang pumasok sa rebelde? Enjoy ninyo na ba yan? Baka darating yung araw, baka ang anak nyo isa pa sa mga recruit dyan, o mga kadugo nyo isa sa mga recruit dyan. Ini-enjoy nyo pala ang pangre-recruit nila, kaya tahimik, walang lumalabas na mga balita tungkol sa mga recruitan dyan sa loob. Pati kayo pala enjoy na rin. So sineselebrate pa ng iba yan. Paano nila sineselebrate? Sa tuwing tatanggap sila ng pera dahil sinusuhulan sila kung gumawa ng mga balitang mga paninira, ini-enjoy na, may pera na, dumating na naman yung pera, may blessings galing kay Lord. Kay Lord pa, grabe, galing kaya kay Lord yan. May blessings, inom tayo, celebrate. Kaya isa sa celebrate nila ay yung kanilang yung kanilang pananahimik sa pagre-recruit. So ini-enjoy nila yung pagre-recruit doon, ini-enjoy nila na yung kanilang sinusuportan ay gumagawa ng mali. Ini-enjoy nila, sineselebrate pa. Ayos napakagaling nyo sineselebrate nyo pa. Okay, hindi na akong magtaka dahil not leading to eternal life ang mga ginagawa nyo. Pilit nyo iwala ang mga Duterte. Pilit na burahin ang mga Duterte. Samantala ang laki ng tulong ni PRRD sa bansa natin. Ang laking tulong niya, nakalimutan nyo kaagad. Kung may pagkakasala siya, mananagot siya sa Diyos. Kung hindi niya mapanagutan ito dito sa mundo, hindi niya mapapanagutan dito sa Pilipinas habang buhay pa siya. Meron namang eternal life, o meron namang kabilang buhay. Kung may ginawa man si Bibi Sara na hindi maganda, lahat tayo mananagot. Ikaw at ako, lahat tayo mananagot. Kahit isang pagkakasala lang yan, hindi na tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil walang malaki o maliit na pagkakasala, lahat yan, mali, lahat yan. Ang lahat yan ay pagkakasala sa mata ng Panginoon. Although may mga pagkakasala na na leading to death, yung yung grave sin. Akala kasi ng iba yung pumatay, magnakaw, yun ang grave sin eh. Hindi nyo alam, pati yung anger, yung hatred, yung envy, grave sin yan. 7 capital sin will lead us to the lake of fire. Nakalimutan ko na yung 7 capital sins. Basta andyan yung anger, envy, yung hatred, gluttony, ano ba yan? So kung puso nyo ngayon may galit sa Duterte, at sa mga sumusuporta sa Duterte, ang puso nyo kung may galit sa mga sa mga gumagawa ng action laban sa mga Duterte, huwag naman kayong magalit sa kanila. Kung
Kung may galit kayo sa kanila, patawarin. Lahat man tayo nagkakasala patawarin sila. Sa mga side ng mga kumukontra sa mga Duterte, magpatawaran. O kung pinatawad nyo ang pinatawad kung ang mga kumukontra sa Duterte, pinatawad nila ang mga Duterte, wala nang kaso, hindi na ipagpatuloy yung kaso. Dahil ang laki naman ng ambag ng mga Duterte. Bahala na si Lloyd. Kung kita nyo naman ang mga Duterte, yung iba dyan nagsasabi na, pinatay mo si Kwan, ganito, grabe ang Kwan. May action ba ang Duterte? Pwede pwede na makasuhan yung iba yung iba ng mga question kung minsan marinig ko, pwede sila makasuhan, pero walang action ng mga Duterte. So my dear brothers and sisters, please be aware naman. Kung may galit ang puso natin, it will lead us to the lake of fire. Kailangan meron tayong pag-ibig. Kailangan yung pag-ibig natin ay parang isang puno. Galing sa seed, maliit pa yan. Galing sa seed, yung pag-ibig natin parang seed na maliit na kung ito ay lalaki daily, may growth na daily hanggang kung magbunga na ito, kunti pa ang bunga niyan. Sa susunod na pagbunga niyan, marami na kaysa una. Ang sunod ng bunga, mas marami kaysa pangalawa. Hanggang parami ng parami ang bunga. Ganon din sana ang pag-ibig natin. Magkaroon ng growth. Kung alam natin na nagalit tayo sa isang tao, patawarin natin. Meron bang pagpatawa na palaging inuulit ang palaging araw-araw nagagalit, araw-araw pinapatawad? Pwede ba yan? Sinasadya na yan Kung hindi sinadya ang kasalanan, okay yan sa Panginoon. Pero kung sinasadya, yun ang malaking question dyan. Kung sinasadya ang paggawa ng kasalanan, kawawa, welcome to the lake of fire. Meron tayong mga weaknesses, my dear brothers and sisters. I-surrender lang natin sa Panginoon. I-surrender natin sa Kanya ang ating mga weaknesses at mag-pray tayo na, Lord, baguhin mo ako. Kunin mo ang mga bagay na hindi mo nagustuhan sa akin. Kunin mo, Lord, ang mga hindi mo nagustuhan sa akin. Kailan ang ganon? Kahit may galit ka pa or napakahirap ang patawarin ang gumawa sa inyo ng di mabuti, okay lang. Lord, I choose to forgive kahit napakasakit pa yung ginawa nila sa akin, Lord. I choose to forgive them, Lord. Give me the inner strength, Lord, upang malabanan at mawala yung galit sa puso ko. I choose to forgive them, Lord. Kahit napakasakit pa, yun ang gagawin natin. I choose to forgive at dandahang mawala yung galit. Hindi man yan mawawala, instant na mawawala. At least meron tayong hakbang na ginawa upang mawala ang galit. Yun lang ang gusto ng Panginoon, my dear brothers and sisters. Sa lahat ng mga sumusuporta sa Duterte at sa mga gumagawa ng action laban sa mga Duterte, hingin natin sa Panginoon na kunin ng Panginoon ang mga bagay na hindi pa niya nagustuhan sa atin. Daily natin yang i-pray upang it will lead us to
to eternal life. Pag wala tayong hinihingi sa Panginoon na kunin niya yung mga bagay na hindi niya nagustuhan sa ating buhay, pagsisiyahan natin to sa bandang huli. Pagsisiyahan talaga natin to. Kaya my dear brothers and sisters, mag-isip-isip na tayo ngayon. Mag-isip-isip na tayo ngayon. In order for us to be saved, kailangan nating ipabago ang ating sarili sa Panginoon. Kailangan meron talagang mangyaring maganda sa ating puso. Yung ating puso ay kailangan magiging mabait at mabait. Magpakabait tayo ng magpakabait ay senyales na mayroong Panginoon yung ating puso. Pero kung ngayon wala pa, then start praying, Lord, turuan mo kung magpakabait. Kunin mo ang mga bagay na hindi mo pa nagustuhan sa akin. Just keep on praying yung simple na prayer, Lord, forgive me sa lahat ng mga nagawa ko knowingly and unknowingly. Lord, baguhin mo ako ayon sa kalooban mo. Lord, kunin mo ang mga bagay na hindi mo pa nagustuhan sa akin. Pray and pray lang tayo daily, mga kapatid, at dahan-dahang mababago ang ating sarili. Lahat tayo, ito ay kailangan nating gawin. Ang ipagdasal na baguhin tayo ng Panginoon dahil nakalagay sa Romans 12. Hanapin natin Romans 12. Okay, ito 12. Ayan, 12, 1 and 2. Yan. Kaya nga, mga kapatid, isinasamo ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong ialay ang inyong mga katawan na isang handog na buhay, banal, na kasiyasiya sa Diyos, na siya ninyong makatuwirang paglilingkod. Or ito ang ating totoong pagsamba sa Panginoon, ating true worship. So, ang i-offer natin ang ating sarili as a living sacrifice, holy and acceptable to God, is our proper worship. Paano natin ialay ang ating katawan na isang holy and acceptable sacrifice sa Panginoon? Sa pamamagitan lamang ng simple prayer, Lord, sorry. Every time magkasala tayo, Lord, sorry. Teach me give me the inner strength not to do the same mistake again. Teach me, O Lord, the inner strength not to do the same mistake. Yan lang. Baguhin mo ako, Lord. Kunin mo ang mga bagay na hindi mo nagustuhan sa akin. Yan lang palagi. Yan lang palagi hingin natin. Lord, baguhin mo ako. Kunin mo ang mga bagay na hindi mo nagustuhan sa akin. Ulit-ulit lang, ganun lang, magbabago talaga tayo. Nakalagay dito sa verse 2, huwag ninyong tularan ang sanlibutang ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na kalooban ng Diyos. So, kung wala palang pagbabago na nangyayari sa ating puso, kung walang patuloy na pagbabago, dahil ang pagbabago ay isang lifetime process. Lifetime yan. So, ang sinabi dito, kundi magbago kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya at lubos na
kalooban ng Diyos. So kung walang patuloy na pagbabago yung ating pag-iisip, kung walang patuloy na pagbabago yung ating mga asal, ating mga ugali, ibig sabihin yan, hindi natin alam kung ano ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Klarong-klaro yan, mga my dear brothers and sisters. Huwag niyong tularan ang sanlibutang ito. Ano ang sanlibutang ito? Ito yung ito yung ginagawa ng karamihang mga tao na wala pang Panginoon. Ito yun. Kung nasa Panginoon na tayo at kung gusto nyo sa Panginoon kayo, so pray, Lord, baguhin mo ako ayon sa kalooban mo, kunin mo ang mga bagay na hindi mo nagustuhan sa akin. Simple prayer lang yan, ngunit napakalaki ang impact niyan sa buhay natin kapag araw-araw natin yang ipagdasal. I repeat, kung walang patuloy na pagbabago, kung walang growth yung pagbabago ng ating mga ugali from time to time, kung hindi nagpatuloy yung pagbabago, hindi natin mapatunayan kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya kayo dyan na sumusuporta sa mga Duterte, para rin ito sa inyo. Para dyan sa mga sumusuporta sa ginagawa against sa mga Duterte, para rin ito sa inyo, para rin ito sa akin, para rin ito sa lahat ng mga Pilipino. Para sa atin ito lahat. Ipasok natin sa ating isipan na kung wala palang pagbabago na nangyayari sa atin from time to time, at kung walang growth yung ating walang growth yung ating pag-uugali, walang patuloy na pagbabago, hindi pala natin mapatunayan kung alin ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Kaya magpasya na tayo ngayon. Saan ka ba, my dear brothers and sisters? Ang ipabago sa Diyos ang inyong sarili, o hayaan nyong suportahan ang mga maling gawa ng inyong mga sinusuportahan ngayon? Mag-isip-isip na tayo. Isip-isip na tayo, my dear brothers and sisters. Aaminin na natin. Recall from 3 years. Sa puntong ito, atras tayo ng 3 years. I-recall natin kung anong pag-uugali natin yung nagbago. Ano ang pag-uugali natin na nagkaroon ng growth. So 3 years ha. Huwag lang tayo magiging stricto. Baka 3 years. Tingnan mo. Tingnan mo yung sarili mo. Simula ngayon, atras tayo ng 3 years kung anong ugali mo ang nagbago. Kung wala ni isang nagbago, o kung 1% lang, 2%, 3% lang ang nagbago, so yung ating pagkilala upang mapatunayan ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos, kung 1% lang, so 1% lang. 1% lang ang ating pagpatunay kung alin ang mabuti at kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung 5% lang yung nagbago sa atin, yun din. O dati sabihin 50%, o kung 50%, congrats, kung totoo mang 50% na pagbabago. So meaning yan, napakabait nyo na talaga. Hindi na kayo basta nagagalit, hindi na kayo basta hindi na kayo
basta-basta naapektuhan negatively sa mga bagay-bagay sa mundo. Kahit may mga problema na darating sa buhay nyo, meron na kayong positive approach. Congrats kung 50%. So kung 50%, 50% din ang inyong pagpatunay, 50% din ninyo na mapatunayan kung ano ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Panginoon. Pero kung 1% lang, yan. Pero kung walang nagbago sa inyo, tingnan nyo, kung wala talagang nagbago sa inyong ugali, nako, 0% ang inyong pagpatunay kung ano ang tama, kung ano ang mabuti, kasiya-siya at lubos na kalooban ng Diyos sa kabilang buhay. Kung itong salitang to ang gamitin ng Panginoon against sa atin, kung andoon na tayo sa andoon na tayo sa kabilang buhay, kung ito ang ilang beses nyong narinig ang Romans 12 verse 2 o verse 1 to, ilang beses tong narinig nyo, may ginawa ba kayong hakbang? Kung ito ang gagamitin sa atin, makapasok kaya tayo sa kaharian ng Diyos? Mag-isip-isip na tayo. Buksan na natin ating mga mata sa katotohanan. Kung piniprepare mo ang sarili mo o ang mga anak mo sa future nila, pati future mo, piniprepare mo. Kung wala ka pang asawa ngayon, nagpe-prepare ka na para sa future mo, nagpe-prepare ka na para sa future ng magiging mga anak mo. Very good. Ngunit kung hindi ka nagpe-prepare para sa eternal life, then hindi ka talaga makapunta sa eternal life. Kailangan isabay mo ang Panginoon sa preparation mo. Kailangan meron kang hingin sa Panginoon na, Lord, sorry sa mga nagawa ko. Lord, baguhin mo ako ayon sa kalooban mo. Kunin mo ang mga bagay na hindi mo nagustuhan sa akin. Daily natin itong hingin. Or kung i-remind tayo ng Panginoon, kung parang nag-whisper sa ating tainga, pray ka. So pray ka, Lord, baguhin mo ako, Lord. O every time na nagalit tayo, hindi sadya, nagalit tayo sa isang sitwasyon. So in silence, Lord, forgive me, Lord. Nagalit na naman ako, Lord. Iniwasan ko itong mangyari. Forgive me, please, Lord. Yan lang. Simple prayer, pero napakalaki ang impact niyan sa ating buhay spiritual. My dear brothers and sisters, mag-isip-isip na tayo. Dahil yung mga salita na ating ginagamit ngayon, yung mga salita na ating narinig ngayon ay siya ring gagamitin ng Panginoon sa bandang huli. Ikaw, kapatid, sa mga salita ng Panginoon na narinig mo ngayon, kung sa mga narinig mo ngayon, my dear brother and sister, saan ang punta ng kaluluwa mo sa bandang huli? Kung ipagpatuloy mo yung ginagawa mo, leading ba yan sa eternal life? Or leading ba yan sa lake of fire? Kung leading sa lake of fire, may time pang magbago. Huwag lamang patigasin ang puso. Dahil kung patuloy niyong baliwalain ang salita ng Diyos,
pinapatigas nyo ang pulse nyo daily. Kung every time na i-remind kayo ng Panginoon about sa kanyang salita at binabaliwala nyo, meaning yan, pinatitigas nyo ang puso nyo every time may nag-remind sa inyo sa bagay na yan. At ano ang nakasulat sa 1 Samuel 15:23, kung hindi ako nagkamali, tingnan natin. 1 Samuel, New Testament, 1 Samuel 15:23, 15:23. Okay, dito. Ito yung sinabi ng Panginoon sa hari. Sapagkat ang paghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng pangkukulam at ang katigasan ng ulo. Ito At ang katigasan ng ulo ay gaya ng katampalasanan at pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Yun. Kung magmatigas tayong sundin ang kalooban ng Diyos, sa mata ng Panginoon, tayo ay sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya ito niya sa pagiging hari dito, sino ang hari dito? Sinabi ni Samuel, itinakwil siya bilang hari dahil sa mata ng Panginoon, nagmamatigas siyang sundin ang kalooban ng Panginoon, nagrebelde siya sa Panginoon, hindi niya sinunod ang Panginoon, ang utos ng Panginoon sa kanya, kaya sa mata ng Panginoon siya ay naghimagsik. At ang kasalanan ng isang paghimagsik ay katulad ng kasalanan ng pangkukulam. At sa mata ng Panginoon, nakagawa siya ng katigasan ng ulo, at dahil matigas ang ulo niya ay nagiging katampalasan ito sa mata ng Panginoon, at sa mata ng Panginoon siya ay nagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So ang katigasan ng ulo ay isang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya my dear brothers and sisters, mag-isip na tayo. Sino ba ang sinasamba natin ngayon? Kung against kayo sa pagbabago, against kayo na baguhin yung takbo ng buhay nyo, ayaw nyo pa rin ipabago sa Diyos o isurrender sa Diyos ang inyong buhay sa mga taan ng Panginoon, may paghihimagsi kayo, against kayo, or either nagmamatigas kayo ng inyong ulo, at ang mga taong matigas ang ulo ay isa itong katampalasanan sa mata ng Panginoon at isang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Kaya my dear brothers and sisters, sino ba ang sinasamba mo ngayon? Ang Diyos-Diyosan? O ang Panginoon? Dito na lang mga kapatid. Bye bye. May God bless Philippines. In Jesus' name.